Pinag-aaralan na ng defense team kung dapat bang ipa-inhibit ang mga senator judges na kanila'y hindi patas sa paghawak sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Kasabay nito, dumipensa si Pinoy na wala siyang basbas sa mga senador na tila pumapabor daw sa prosekusyon. Maricel Halili, ikwento mo. Unang linggo pa lang ng impeachment trial laban kay Chief Justice Renato Corona, pero na-question agad ang pagiging patas ng senator judges. Isa dyan si Senator Franklin Drilon, na susi raw kaya nalabas ng Supreme Court Clerk of Court ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ng punong mahistrado. Kahapon nga, habang nakareses ang trial, pinaalalahanan ni dating Senator Keith Tatad si Senator Judge Franklin Drilon na tila nag-aabogado raw sa prosekusyon. Pero hirit ni Drilon, ano raw ang problema ni Tatad? Nagkasama ang dalawa sa 13th Congress. Kung may angal daw si Tatad, ipa-disqualify na lang daw si Drilon bilang Senator Judge. Nakalulungkot na nangyari ito sa amin kasi kaibigan ko si Frank Drilon. Si Drilon naman, eto ang maikling sagot sa insidente. I don't want to talk about it. Agad namang dumipensa ang Pangulo sa bali-balitang inutusan niya ang mga kaalyado niya sa Senado na suportahan ang prosekusyon. Hindi ho yata ganun ang dapat na ugnayan sa co-equal branches of government. Ang mga abogado naman ni Corona, pinag-aaralan kung dapat silang maghain ng motion to inhibit sa mga senator judge na hindi raw patas ang paghawak sa reklamo laban kay Corona. Pero kahit na ilabas man ng mga SALN at Chief Justice, pabor pa raw ito kung tutuusin sa nililitis. At ngayong lumabas na yan, makikita natin na sa lahat ng bawat taon, nagpa-file siya ng kanyang SALN. Ang ikinasasama lang daw ng loob nila, bakit nalathala agad sa internet ang kopya ng SALN ni Corona. Maricel Halili, News 5. Punta naman tayo sa Baguio City. Higit 5,000 rallyista ang nagtipon sa labas ng isang sikat na mall doon para tutulan ang balak ng mall management na putulin at ilipat ang may 200 pine tree sa lungsod. Balak kasing palawakin pa ang mall para sa 7-story na car park, dagdag na retail shops at isang malawak na sky garden. Nauna nang tiniyak ng mall management na isa sa alang-alang ang kalikasan sa pag-usad ng expansion. Nakatakdang maghain ng isang temporary environment protection order sa korte ang environment groups ng lungsod para patigilin ang expansion. Dito po sa Video Bandido, hindi lang kami puro satsat dahil ang mga dinokumento niyong mga reklamo may katapat na agarang solusyon. Heto po ang ilan sa mga problemang agad naming naaksyonan. January 5, nagpasaklolo ang mga taga-barangay Tugatog sa Malabon. Reklamo nila ang nakakabit na ring ng basketball sa isang poste ng kuryente. Ayoko na ng mga ganyang kalukuhan sa barangay mo, naintindihan mo? Oo. Sige. Matapos resbakan sa Video Bandido, binaklas na ang nakakabulabog at abalang basketball ring. January 12 naman, humingi ng tulong ang mga kapatid nating dumadaan sa sidewalk sa may EDSA Cubao. Kinain na kasi ng mga vendor ang sidewalk, kaya napipilitang dumaan ng mga pedestrian sa mismong kalsada. Bukas at tanghali pa ako'y napadaan dyan pagkatapos ng programa ko sa radyo, wala na yan dyan? Yes sir, oo. Ngayon, malinis na at wala nang nakakasagabal sa mga dumadaan. At ito lang Martes, January 17, nagsumbong sa amin ng mga residente ng Barangay Ugong sa Valenzuela. Problema nila ang peligrosong tulay na walang harang sa gilid. Daig pa raw nila ang nakipagpatentero kay kamatayan. Kasi may harang na yan dyan, di na nakakatakot tumuwid. Yes sir, bukas po, tapos na po lahat yung... Alright. Ngayon, hindi na butas-butas ang bakod ng tulay. Sa mga umaksyon na sina Sheridan Abad, Barangay Chairman ng Tugatog Malabon, Quezon City Administrator Donato Matias at Engineer Belen Victoriano ng Valenzuela City Hall, maraming salamat po mga sir at ma'am. Bukas po ang Video Bandido sa makuha ninyo na kabulastugan ng problemang dapat aksyonan. Magpadala ng prueba, kuha po ng cellphone o video sa 0947-400-6405 o mag-email lamang po sa videobandido@gmail.com. Makakaasa kayo ng aksyong ora mismo. Susunod sa aksyon, ilang babae sa dump site payag daw makipagtalik kapalit ng basura. Venue ng reception at disenyo ng gown na isusuot ni Shalani Soledad sa kasal nila ni Congressman Roman Romulo sa Linggo, ipasisilip. Kasong kriminal laban sa sinibak na NBI Director na si Magtanggol Gatdula, pinag-aaralan na ng DOJ. Gatdula naiyak sa one-on-one interview sa News 5.
Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. nag-usap na raw para lang matuloy ang kanilang bakbakan. At whether or not may kisamang langit sa mga lamierda nyo ngayong weekend, sasagutin. Balikan na natin ang EDSA 2 na ginugunita ang ika-11 anibersaryo ngayong araw. Nga pala, no? Dumepensa si Pangulong Aquino sa pagsibak niya kay Magtanggol Gatdula bilang hepe ng NBI matapos madawit sa mga kidnapping at extortion sa isang Haponesa. Pati ang Department of Justice pinag-aaralan na ngayon ang mga kasong kriminal na posibleng isampa laban sa kanya. Royces Nagit Sibal, ikwento mo. Mismo si Pangulong Aquino na ang nagsabi wala ng dahilan para manatiling hepe ng NBI si Magtanggol Gatdula. The head of the principal agency should be a person who has our trust and confidence. The trust is no longer there. Sinibak ni Pinoy si Gatdula matapos madawit sa kidnapping for ransom sa isang Haponesa. Questionable raw para kay Pinoy ang tila pagpupumilit noon ni Gatdula na sa NBI i-detain si Norio O'Hara. This is a foreigner, no? Para bang kung main issue muna illegal entry, then it is in the proper venue of the Bureau of Immigration. May orders to transfer the person to the Bureau of Immigration. That was not carried out. That to be in subordination. Pero giit ni Justice Secretary Laila de Lima, binigyan si Gatdula ng pagkakataong magpaliwanag. Ano ba talaga yung nature ng kanyang culpability? Is it as principal dun sa kidnapping for ransom or serious detention or an accessory or pwedeng obstruction of justice? Tiniyak naman ng Bureau of Immigration na nasa Pilipinas at nasa Witness Protection Program pa si O'Hara. Sinasala na rin ng DOJ ang mga posibleng ipalit kay Gatdula bilang hepe ng NBI. Kabilang sa mga lumulutang na pangalan ng hepe ng CIDG na si Director Samuel Pagdilaw at ang kareretirong PNP Chief na si Raul Bacalzo. Royces Nagit Sibal, News 5. Napaiyak si NBI Director Magtanggol Gatdula sa sobrang sama ng loob sa pagkakasibak sa kanya ni Pangulong Aquino. Sa one-on-one interview sa News 5, iginiit ni Gatdula na wala siyang kinalaman sa umano'y panghuhut-hut sa isang Haponesa na isang illegal alien. Erica Tapalya, ikwento mo. All my years, no? Military, police. Wala akong hininga ng pera, wala akong extortion case. Wala akong... Ngayon pa. Inalagaan mo yung pangalan. Hindi maitatago ni Attorney Magtanggol Gatdula ang pagkadismaya. Hindi raw inakala ng dating general na masasabit siya sa inisyal na investigasyon ng fact-finding ng DOJ kaugnay sa kaso ng Japanese national na si Nori O'Hara na umano'y kinidnap at hinuthutan ng pera ng ilang taga-NBI. Ba't ang nangyari na pala witch hunting na yun eh? It was a fishing expedition. We were deprived na makumpront nga yun eh. Magkaroon ng... Paano namin masasagot yung hindi namin nababasa? Fact-finding nga ang sabi.